isang malaking kasinungalingan dahil yung nung paglabas ng 20 pesos per kilo niya nung May and then after election ay talagang kaagad bumaba yung farm gate price ng palay ng ating mga magsasaka. Given na nung panahon ng May ay wala pa naman kalamidad, walang bagyo, maayos ang mga ani ng ating mga magsasaka. Pero nakita natin na 12 pesos, actually 12 pesos, 10 pesos yung monitored na ng Bantay Bigas nung panahon na yun. At ginamit talaga ng trader yung 20 pesos per kilo na ipinagyabang ni President Marcos para higit baratin yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. At ang nakakalungkot nga ay despite yung calls, panawagan ng ating mga magsasaka na mabili sa mataas na presyo yung palay nila dahil nung nagdaang taon ay talagang sinalanta ng El Nino at ng mga kalamidad ng bagyo ay walang galaw o kung meron man binabanggit ang NFA na bumibili ng 17 pesos at 24 pesos sa clean and dry, ay, walang naramdaman ang ating mga magsasaka dahil unang-una napakaliit din naman talaga yung budget ng NFA sa pamimili nito ng palay dahil almost 2%, 9 billion lang yung budget ng NFA para sa pamimili niya ng palay. At ito yung buffer stock na ginamit din nila para magbenta ng 20 pesos per kilo. At yun nga, sabi ko nga yung kabalintunaan yung statement ni BBM dun sa 20 pesos per kilo na talagang meron na. Pero kung titingnan natin ay sobrang liit, nasa Kadiwa Centers, sobrang limited din ang nakakabili nito. Kung wala ka pang ID, hindi ka talaga makakabili ng 20 pesos per kilo. Kung hindi ka senior citizen, ibig sabihin kailangan hinanap, no? Kailangan mong pilahan. Sabi nung isang nanay, 3 a.m. daw pumipila na sa Kadiwa Center para matiyak na makabili siya. At isang beses lang sa isang linggo, nagkakaroon ng stock ang NFA doon sa lugar nila. So, pinaint o pinakita ni BBM na talagang ang ganda ng ekonomiya nitong nagdaang taon. Pero para sa atin ay walang pinag-iba, puro paghahamon, puro pangako. At ganun din yung mga inaasahan natin na marinig sa kanya ay wala doon sa kanyang State of the Nation address, yung pagbabasura doon sa RA 11203 o Rice Liberalization Law. Ang dami niyang binabanggit na tulong niya sa ating mga magsasaka, yung umaabot ng 800. Ilan ba yun na natulungan ng DA sa ating mga magsasaka? Pero again, very insignificant yun dahil sa last year, no, pinakamalaking imports ang pumasok sa ating bansa na umabot sa 4.8 million dahil dun sa pagbaba ng taripa mula sa 35% to 15% dun sa executive order na kanyang inilabas. At nakita naman natin, no, kahit binabanggit na mayroon ng 20 pesos, all-time high yung ating imports, nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa palengke habang yung presyo ng palay ay binanggit niya na hindi naka-epekto yung 20 pesos per kilo na bigas niya ay talagang hindi natin alam kung sino'y nagsulat doon sa kanyang State of the Nation speech. Yes po, ma'am. Ma'am, may mga nagsasabi nga na parang papogi points, mga magagandang bagay, yung talagang konteksto ng SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tulad na lamang ng mga nakaraang SONA na ganoon pa rin yung format na parang iniiwasan niya na pag-usapan at banggitin yung mga tunay na problema na kinakaharap ng ating bansa. At kung titignan natin noong SONA 2024, dito binanggit niya yung gusto niyang makamit na maging rice sufficient yung ating bansang Pilipinas. Pero sa ngayon, hindi niya binanggit ito, Ma'am Cathy. So, ibig ba sabihin nun ay na-achieve niya yon o hindi? Ma'am Cathy, para po sa inyong obserbasyon. Oo, masyadong hindi niya na-achieve. Kitang-kita naman natin yung simpleng isa sa 5 mamamayang Pilipino ay nakakaranas ng involuntary hunger. At recently, naglabas ang PSA na mayroon mahigit 14 million families ang nagugutom
So ibig lang sabihin nun yung mga mga binanggit niya nung 2024 State of the Nation Address ay talagang puro pangako, puro drawing, no? Sobrang drawing. At ito nga yung binanggit ko nga kanina na ayon sa kanya ay nagsabi siya kahapon ng 8.5 million magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng kanyang tulong, no? At lalo pa daw niya itong paigtingin. Pero kung titignan natin yung tulong na binabanggit niya ay ito yung mga 2 bags fertilizer, 1 bag seed, 3,000 oil subsidy sa ating mga magsasaka at yung 5,000 sa mga magsasaka na ay 3,000 sa mga ngingisda at 5,000 sa mga magsasaka na dapat ikaw ay nasa RSBSA o yung attendance o yung master list ng mga magsasaka sa mga Department of Agriculture offices. Wala doon yung matagal natin panawagan na at least subsidize production subsidy sa ating mga magsasaka sa halagang 25,000 pesos dahil talaga naman tumataas yung cost of production ng ating mga magsasaka para makapagtanim ng palay. Ayon sa aming research o yung aming pananaliksik ay talagang umaabot sa 60,000 pesos per hectare ang kailangan ng isang magsasaka para makapagtanim sa isang hektaryang palay. Tapos mabibili lang ng 7 pesos, 10 pesos yung kanilang palay. Talaga naman yung mga magsasaka ay makakapag-isip talaga na hindi na magtanim ng palay. Ma'am, maliban po sa rice liberalization law tapos itong mga subsidiyan na nais nyo sanang mapakinggan, ano pa po sana yung sa tingin ninyo magandang binanggit ni Presidente Marcos na mga datos, impormasyon at mga proyekto ng Administrasyon Marcos patungkol po sa agrikultura, Ma'am Cathy? Oo, binanggit niya na magkakaroon ng 113 billion para budget ng Department of Agriculture at yung pagtatayo daw ng kadiwa. Bago ka magtayo ng kadiwa, kailangan mong palakasin yung produksyon sa agrikultura para may mailalaman sa kadiwa. Mukhang itong pagtatayo niya ng mga kadiwa center ay nandun kasi sa amendments ng RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund, na kapag nagkaroon ng talagang krisis, napakataas ang presyo ng bigas at ubos na yung buffer stock ng NFA, ay pwede na siyang mag-import. So, pag i-import pa rin yung nasa kukote ng gobyerno, no? At sigit sa lahat ay syempre yung palalakasin daw yung produksyon, mamimigay ng biik sa mga ating mga hog raiser, no? Magpapatayo ng biosecured facilities. Marami siyang magsisimula ang mga pagbabakuna laban sa African swine flu, fever, yung palalawakin pa daw niya yan. Tapos inaasahan niya yung higher o pataasin ang produksyon sa palay, mais, pinya, saging, mangga, kape. Pero kung titignan natin itong mga binabanggit niya, tatlong taon din ng mga panunungkulan niya, ito na yung mga binabanggit niya. Pero nananatili na yung ating industriya sa agrikultura ay talagang hindi sapat yung pinoproduce ng ating mga magsasaka. Dulot nung talagang pag-asa niya, pag i-import yung kanyang nasa inaasahan para makamit yung ating kasiguruduhan sa pagkain. Nananatili yung mga malalaking dams ay ang priority nito ay para sa mga pagpapatakbo ng elektrisidad, hindi para sa irigasyon ng ating pagsasaka. At yung pinakamasakit dito, bagamat sinabi niya na higher production ng palay at mais, yung kanyang visit sa US, nitong bago State of the Nation address, ay yung pag nag-export ang US ng mais dito sa ating bansa ay zero tariff. So, ibig sabihin talagang papatayin yung pag-zero tariff na pinapayagan mo yung zero tariff na makapasok ang mga produktong agrikultural dito sa ating bansa ay talagang nagre-resulta yan ng pagbaha ng imported na mais at yung mais na tinatanim natin ay talagang
sobrang lugi ang mangyayari sa ating mga magsasaka. At syempre, yung mga hog raisers, mga nangangailangan ng feeds ay mas gugustuhin na nilang mag-import yung imported na mais dahil mas mura kapag ito ay ginamit nila. Ganon din ay libo-libong farm to road markets. Taon-taon meron siyang proyekto na farm to market roads. No? Talagang sa banggit niya yan, gusto na talaga niyang simentuhin yung malawak natin mga taniman ng palay dahil hindi niya binabanggit dito na magkakaroon na magtatakda na siya ng price ceiling para sa pamimili ng palay ng ating mga magsasaka sa halagang yung panawagan namin na 20 pesos per kilo. Na hindi niya binanggit din niya dito yung mga mechanical dryer. Matagal na yan. Yung mechanical dryer na yan ay pinamamahagi na yan sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement 5. 6 years yung implementation ng RA 11203 pero mabibilang mo lang kung saan naroroon yung mechanical dryer sa mga komunidad na meron hawak ng mga farmers co-op. So panawagan ng mga magsasaka para higit hindi mabarat yung kanilang palay, no, ay dapat every barangay meron mechanical dryer para ma-ensure din na kahit pag mataas ang nakapagpatuyo at kapag mababa ang presyo ng kanilang palay ay hindi mo na nila ibebenta kasi pwede nilang pwede nilang wag ibenta kaagad dahil na-ensure na naibilad ito sa pamamagitan ng mechanical dryer. Pero wala sa mga binanggit ni BBM na pag-ensure ng lahat ng barangay ay magkakaroon ng mechanical dryer para mapatuyo yung mga palay ng ating mga magsasaka at hindi mabili sa napakamura at mababawasan din yung mga wastage na natatapon sa kalsada. Wala yun. Yung mga basic problem na matagal ng problema ng ating sektor sa agrikultura ay hindi natin nakita o hindi natin narinig sa State of the Nation address ni BBM kahapon. So nagpapatuloy yung kanyang ilusyon na makakamit yung ating kasiguraduhan sa pagkain sa pamamagitan daw ng pagpapataas sa produksyon ng palay at mais, pinya, saging. So yung mga binanggit niyang pinya, saging, kape ay ang mas nakikinabang dyan ay yung mga multinational corporations na sila yung nagpapatanim contract growing sa mga cash crops na itinatanim nila dito sa ating bansa para sa kanilang negosyo at para pag-export nila sa ibang bansa. Ma'am Cathy, alam nyo, dito sa Ilocos Norte, pangunahing hanap buhay ng mga kailian namin dito ay pagsasaka. At nung tinanong ng Bomborazo Lawag, ano yung gusto nilang marinig sa State of the Nation address ni Presidente Marcos, karamihan sa kanila yung pagbaba ng presyo ng abono, mga kakailangan sa pagtatanim at pagtaas ng presyo ng palay sana. Alam naman po natin ng mga unang taon ni Pangulong Bongbong ay siya pa yung umupo bilang sekretaryo ng Department of Agriculture na ito yung parang nagsasabi na prioridad niya yung agriculture sector sa ating bansa. Pero sa ngayon, sa mga nalalabing taon na pag-upo niya bilang Pangulo ng ating bansa, sa tingin po ninyo, talagang maibibigay pa itong hinihiling ng mga farmers ng ating bansa, Ma'am Cathy? Tama yung binanggit mo na yan yung mga basic pangunahing problema. Hindi lang sa Lawag, hindi lang sa Ilocos, kundi nationwide yung kahilingan na dapat maibaba yung presyo ng mga gamit sa produksyon gaya ng binhi, abono at pestisidyo, renta sa makina. At nagpapatuloy na tumataas na siyang kumakain doon sa bulk ng budget ng ating mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim. So kaya nga sabi natin ay dahil hindi naman niya napapababa yung production cost sa ating bansa, no? Ay ito yung kaya tayo nananawagan ng production subsidy, yung 25,000 pesos per farmer. Ganun, kaya lang talagang nagkasya na siya dun sa parang tingin niya kapag namahagi siya ng 2 bags ng fertilizer, 1 bag ng seed, at meron yung thresher, harvester na ginagamit sa ilalim ipinamimigay sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund, ay akala ng mga economic managers
ay napababa na nito yung cost of production ng ating mga magsasaka. Pero sabi yung tulong na binanggit niya na 8.5 million farmers ay sa pamamagitan yun nung seeds, 1 bag ng seed, 2 bags of fertilizer, yung mga ganyan. Yung mga itinayong mechanical dryer na napakaliit din naman yung nasa serbusyuhan. So hanggang talagang sa loob ng 3 years ni BBM, ganun lang kaliit yung pag-iisip niya. Ganun lang tapal-tapal yung mga solusyon niya doon sa napakalaking problema ng buong Pilipinas. Kaya doon sa tanong mo, kailanman hindi makakamit yung kasiguruduhan sa pagkain, kailanman hindi matitiyak o hindi niya maibibigay yung mga problema ng ating mga masusolusyonan yung problema ng ating mga magsasaka. Dahil kung kahit pinagyabang niya na mayroon 113 billion na budget ng Department of Agriculture, nabawasan pa actually yun kasi last year ay umabot ng 129 billion ang budget ng Department of Agriculture. So yung binabanggit niya pag sa realidad ay malayo dun sa ini-implement nung kanyang mga ahensya. So, asahan natin na talagang ganito na lang yung pagtingin ng gobyerno dun sa napakalaki nating problema. Kaya nananawagan tayo na dapat mag-organisa, dapat magkaisa ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino para talagang itulak yung gobyerno, gumawa ng mga resolusyon, yung mga district congressman, yung mga mayor, mga governors, na dapat ito yung tugunan, ito yung problema ng aming nasasakupang mga magsasaka. Kaya ito dapat yung isinusulong, ito dapat yung bigyang prioridad ng gobyerno. Dahil kung aasa tayo dun sa mga pangako niya, sa mga binabanggit niya sa State of the Nation Address, paulit-ulit na yan, for State of the Nation Address na niya binanggit yan. Pero ano yung nangyayari? Nananatiling #1 rice net importer ang Pilipinas sa buong mundo. At ang pinakamasakit pa dito ay meron panukala ang ang House of Representatives na tapos na sa third reading. Ang hinihintay na lang ay yung counter bill ng Senate para dun sa 99 years na pwedeng mag-lease ang foreign investor sa ating mga sa ating lupa, sa ating mga agricultural lands. Mula sa 50 years, renewable to another 25 years na nasa constitution natin. Ngayon binago na nila na gagawin ng 99 years ang paglilis ng foreign investor sa ating bansa. So doon mo makikita kung prioridad ba ng gobyerno, bakit pangungunahan niya, bakit sinusuportahan niya yung panukala ng House of Representatives na pwedeng mag-list ang mga foreign investor sa atin ng 99 years. At yung ililis nila lupa, saan ba natin itinatanim ang pagkain? Sa lupa. So yung mga ganyan na mga programa o polisiya ng gobyerno ay mas higit lalong re-resulta ng pag-asa na lang natin sa importasyon sa ating mga pangunahing pagkain, lalong-lalo na ng bigas kapag talagang totally maisabatas yang panukala ng House of Representatives. So mula dyan ay talagang kailangan talaga natin magkaisa. Hindi lang ng mga magsasaka ang dapat manawagan na ibasura yan. Hindi lang dapat magsasaka ang manawagan ng kamtin ang ating kasiguruduhan sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa ating industriya sa agrikultura, sa pag-ensure ng irrigation sa ating lahat ng mga irrigable lands, sa pag-ensure na may support subsidy may production subsidy ang gobyerno sa ating mga magsasaka. At i-ensure din dapat ng gobyerno yung subsidy sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka. At bilhin niya sa Rice Industry Development Act na proposed bill ng mga progressive bloc sa Kongreso ay doon sa Rice Industry Development Act ay pinakamalaking budget ang panawagan natin, 385 billion ang budget ng NFA dapat for 5 years para ma-ensure yung subsidy nito sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka at ma-ensure din yung subsidy sa abot kayang presyo ng bigas sa palengke. At para magawa niya yan, kailangan niyang ibasura yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law para higit maibalik yung mandate ng NFA para mag-regulate ng
presyo ng bigas sa palengke at hindi lang na nasa Kadiwa Center yung 20 pesos per kilo, kundi dapat nasa palengke yan para mahila niya pababa yung presyo ng commercial rice. At ganun din ay mabili niya mula dyan sa 385 billion na budget niya, ay mabili niya yung 20% ng ating total production para maimpluwensyahan niya, no? Yung presyo ng palay ng ating mga presyo ng palay ng ating mga magsasaka at tiyakin na mabili niya, no, sa hindi bababa sa 20 pesos per kilo yung palay kahit freshly harvested, at yung clean and dry ay at least 23 pesos per kilo. So ganun dapat, yun yung matagal na natin panukala. Pero hanggang ngayon ay hindi talaga nagkakaroon ng committee hearing dun sa panukalang yan dahil ang mga nasa Kongreso ay mga Panginoong may lupa, ang mga nasa Kongreso ay mga negosyante, ang nasa Kongreso ay mga political dynasties na talagang sumusunod o nandyan sila para i-ensure na yung mga programa at proyekto ng gobyerno ay maipatupad. Pero kung titignan natin yung proyekto, panukala at mga polisiya ng gobyerno ay hindi naman para sa kapakinabangan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga magsasaka, mangingisda, bagkus ay para sa mga negosyante, para sa mga foreign investors, no? Alam ko diyan sa Ilocos ay isa rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka ay sa pangisdaan. Kitang-kita natin kung paano binabaluktot ang konstitusyon, no? Ang Korte Suprema ay pinayagan makapasok ang mga foreign fishing vessels sa 50 kilometers radius, 50 kilometers sa ating mga municipal water. So again, inaagawan nila ng kabuhayan yung ating mga maliliit na mangingisda. Again, ipinagyabang din ulit ni BBM na sa pagtatayo ng mga solar power, no, solar power. Yung mga solar power na itinatayo sa mga iba't ibang probinsya, no, ay nagreresulta, no, ng land use conversion kasi sa malalawak na lupain nila inilalagay. Kahit sa mga dagat at sa mga lawa ay nilalagyan na rin nila ng solar power projects. Diyan sa Laguna, meron 2,000 hectares na nilalagyan ng floating solar project, no? At imagine mo yung mga mangingisda diyan na mawawalan ng kabuhayan dahil inagaw ng solar power, floating solar power. So para saan ba yun? No? Hindi naman magre-resulta yun ng pagmura ng elektrisidad sa community dahil pag-aari yan ng mga pribado. At ang prioridad niyan ay para sa kalakal o para sa negosyo. No? So again, nawalan naaagawan ng pwesto yung ating mga mangingisda na hindi rin naman magagamit yung makokolektang solar, yung energy sa araw para sa mga sa kababayan natin. So lahat ng mga binanggit ni BBM kahapon na kaunlaran ay kaunlaran para sa mga negosyante at sa mga dayuhan, hindi para sa ating mga mamamayan, hindi para sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Ma'am Cathy, lastly po, kung kayo po ay, kung bibigyan po ninyo ng grado si Pangulong Bongbong Marcos Jr., 1 bilang pinakamataas at 3 bilang pinakamababa, ano po yung ibibigay po ninyo based po sa naging ulat po niya sa SONA 2025? Actually, kung meron pang mas mababa sa 3 ay 4, 0, yung ganyan. Actually, para sa amin yung grado talaga ni BBM sa nakaraang pang-apat na zona niya ay bagsak na bagsak dahil sabi ko nga kanina, puro pangako. At kung estudyante yan, ang kanyang card ay puno ng failed at mga incomplete, no? Mga incomplete grades. Kaya dapat kick out na siya sa school. Kung estudyante siya, ay kick out na talaga siya sa school. Naihahalin tulad namin si BBM sa mga kalamidad kung saan ang bagyo pagkatapos manalasa ay aalis na. Pero si BBM
matinding kalamidad, delubyo yung inaabot ng ating kabuhayan, ang ating ekonomiya, ang politika sa kanyang panunungkulan, ay maghihintay pa tayo ng 3 years para umalis, no? Para umalis sa kanyang pagiging presidente, para matapos yung kanyang termino. Kaya daig pa ni BBM ang isang peste sa bukid na hindi mapuksa-puksa ng anumang gamot.